May mga paglalakbay na akala mo ay simpleng paglalakbay lang, ngunit pagkatapos, binabago nito ang iyong buhay magpakailanman. At may mga lugar, kapag nakapasok ka sa mga ito, hindi ka na magiging iyong sarili muli. Sa taong iyon, 26 taong gulang pa lang ako. Isa akong chef, at ang aking asawang si Mona, ay 24 taong gulang, at 3 buwan pa lang kasal. Nasasabi kaming maglakbay upang bisitahin ang lola ng aking asawa sa Leyte, isang liblib na probinsya. Ngunit walang sinuman ang makakapagpalagay na ang paglalakbay na ito ay magdadala ng isang sumpa. Naaalala ko pa ang pakiramdam noong dumaong ang barko, pagkahilo, at kakaibang pakiramdam, parang may naghihintay sa akin. Pero ang hindi ko inaasahan ay pagtapak ko pa lang sa lupa, sana nasa barko pa rin ako. Ang habal-habal, isang magaspang ngunit nasa lahat ng dako na motor, ay dinala kami sa matarik at maputik na mga kalsada. Bawat pagliko ay nilalamon ng ingay, bawat malalim na butas ay tila walang katapusang landas. Nadama ko ang kakaibang pakiramdam ng pagkawala, isang pakiramdam ng paghihiwalay na hindi ko pa nararanasan noon. Ang tunog ng mga motorsiklo na humaharurot sa mga kalye, palakas ng palakas ang mga makina, ngunit may pakiramdam na may kakaiba sa hangin. Driver, nanginginig, mahinang boses, malayong tingin, hindi tumitingin sa kanila sa mata. Pasensya na po, hanggang dito na lang po kayo. Hindi na kami pumapasok sa loob. Joshua, nalilito, puno ng pagtataka ang boses. Bakit po Manong? Malapit na po tayo, di ba? Driver, mga mata na nakatingin sa malalim na kabubatan, nawala ang boses. May mga lugar na hindi dapat pasukin ng mga tagalabas na tulad natin. Ang Baryo 7 ay hindi ordinaryong nayon. Kung papasok tayo doon, hindi na tayo makakalabas pa eh. Ang musika ay naging matindi at apurahan. Ang mga salita ng driver ay isang babala, ngunit isa ring hindi maiiwasang hula. I don't know why I felt so cold all on that moment. Parang ngayon lang ako nakarinig ng warning from death na hindi ko maintindihan. Nakatingin lang kami sa motorbike na iniwan kami sa gitna ng desyerto na kalsada. And I didn't know that was just the beginning of a nightmare that we can't see yet. Ang tunog ng mga yabag sa katahimikan. Ang kaluskos ng mga dahon ay parang bulong, puno ng nakatagong kahulugan. Sa sandaling humakbang kami sa landas na yon, tila huminto ang oras. Wala nang mga ibon, wala nang mga tao. Tanging tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa isa't isa, na parang bumubulong ng isang wikang hindi dapat marinig ng mga tao. Ihip ng malamig na hangin, nanginginig si Mona, tila nawawala ang liwanag mula sa langit, lumilikha ng malamig na kapaligiran. Lumapit kami, at pagkatapos, nakita namin ang mga bata na tahimik na nakatayo na nakatingin sa amin mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay malamig, na parang naghihintay ng isang bagay tulad ng isang paunang natukoy na pangungusap. Maraming nayon na ang nadaanan ko at nakilala ko ang maraming tao. Ngunit hindi ko naramdaman na ang mga mata ng mga bata ay puno ng sama ng loob, na parabang naghihintay sila ng hatol. Nakaramdam ako ng pagkabalisa, wala na akong tiwala sa aking mga hakbang. Nag-aalalang bulong ni Mona na nakaramdam daw siya ng takot. Hindi kami binati ng mga bata, hindi bumingiti, nakatingin lang sa amin ng malamig na mga mata. Bawat bahay na aming madadaanan, may isang figurang nakatayong tahimik na nakatingin sa dingding na gawa sa kawayan, binabantayan ang bawat hakbang namin. Kuya, nakaramdam ako ng takot. Tinitignan nila tayo na parang wala tayo dito. Ang tensyon, ang lamig, at ang babala mula sa estranghero ay lumikha ng isang malakas na pag-usisa sa manonood. Ang pambungad na ito ay hindi lamang nakakatulong upang itakda ang mahiwagang eksena, ngunit nagpapanatili din ng ilang pagkabalisa na lumilikha ng suspense mula sa pinakaunang mga sandali. Dalhin ang madla sa isang hindi mahulaan na paglalakbay kung saan haharap sila sa kadiliman na hindi nakikita, ngunit napakalinaw na mararamdaman.
May mga paglalakbay na magpapabago sa iyong buhay magpakailanman at may mga lugar, kapag nakapasok ka na, hindi ka na magiging katulad ng dati. I was 26 years old that year. I was chef. Ninoy wife, Mona, was 24. 3 buwan na kaming kasal. And like many young couples, we were excited to embark on a journey to visit her lola in faraway province, Leyte. Naaalala ko pa ang pakiramdam noong araw na yon, pagkahilo, at pagnanais na tumuntong sa tuyong lupa. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay pagkadaong na ng barko, sana hindi na lang ako umalis sa barkong iyon. Dinala kami ng motor sa matarik at maputik na kalsada na natatakpan ng mga ugat ng tubig. Bawat pagliko ay tila nilalamon ng tunog, bawat malalim na butas ay tila nagbubukas ng gate na walang daan palabas. Driver, nanginginig na boses, malayong mga mata. Pasensya na po, hanggang dito na lang po kayo. Hindi na kami pumapasok sa loob. Joshua, medyo nalilito. Bakit po, Manong? Malapit na lang po, di ba? Driver, nakatingin ang mga mata sa malalim na kabubatan. May mga lugar na hindi dapat tinatahak ng mga tulad natin. Ang Baryo 7. Hindi basta baryo. Pag pumasok kami, hindi na kami makakalabas. Habang siya ay nagmamaneho, naramdaman kong nakatanggap ako ng babala, ngunit hindi ko naintindihan ang tinig ng kamatayan. Sa sandaling tumapak kami sa landas na yon, tila tumigil ang oras. Wala nang huni ng ibon. Wala nang boses ng tao. Tanging tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa isa't isa, bumubulong ng wikang hindi dapat marinig ng mga tao. Isang malakas na hangin ang umihip. Nanginig si Mona. Si Joshua ay tuminala sa langit, ang maputlang dilaw na liwanag ay tila nawawala. Lumapit sila sa isang kumpol ng mga cottage. Tahimik na nakatayo ang mga bata na pinagmamasdan sila mula sa malayo, hindi umiimik. Nalalaki at nanlalamig ang kanilang mga mata. Maraming lugar ang napuntahan ko. Marami na akong nakilalang tao. Pero hindi pa ako nakakita ng nayon na puno ng hinanakit ang mga mata ng mga bata na parang naghihintay ng hatol. Lumapit ang mag-asawa. Sa bawat bahay na kanilang madadaanan, may isang tahimik na figura sa loob na tumitingin sa mga dingding na gawa sa kawayan, pinagmamasdan ang bawat hakbang nila. Walang pagbati. Walang pagtatanong. Honey, natatakot ako. Nakatingin sila sa akin na parang wala ako dito. Boses ng matandang babae. Mona, bakit ka bumalik dito? Bumukas ang pinto. Nakatitig sa kanila ang isang payat na matandang babae na may mahabang pilak na buhok at malalim na mga mata. Bahagyang nakayuko ang likod. Nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa haligi. Tumingin siya sa akin. Parang nakita na niya ako dati. Pero sigurado ako ito ang unang beses na nakita ko siya. Ang tingin iyon, parehong pamilyar at tulad ng matandang mandaragit na amoy dugo. Lumidilim na. Hindi na kayo makakaalis dito. Walang matutulog ngayong gabi. Iyon ang unang gabi at simula rin ng isang bangungot na hanggang ngayon, iniisip ko pa rin umalis ba talaga tayo sa lugar na yon. Akala ko noon, ang takot ay kapag hinahabol ka.
kapag may hiyawan at dugo. Pero noong gabing iyon, iba ang natutunan ko. Ang tunay na takot ay kapag tahimik ang lahat at alam mo may masamang mangyayari. Mona, pabulong. Matagal ko na siyang hindi nakikita pero parang iba siya, honey. Joshua. Tumingin siya sa'yo na parang alam niya kung sino ka. Tumalikod siya, bitbit ang isang plato ng pinakuluang kamote at inilagay sa mesa. Wala siyang sinabi. Ang mga kamote na ginawa niya ay kakaibang mabango, hindi pangkaraniwang nakakaakit. Ngunit nang ipasok ko ang unang kagat sa aking bibig, ang mga mata ng matandang babae ay nakatutok sa akin na parang naghihintay. Mabagal na ngumunguya si Joshua, hindi na ngahas kumain si Mona. Muling tumahimik ang bahay. Lalong lumakas ang hangin sa labas. Tumigil ang tunog ng mga insekto. Matandang babae, malalim, paos na boses. Dapat wala kayong dalawa dito pero gabi na. Walang natutulog ngayong gabi. Joshua, sinusubukang manatiling kalmado. Ano po, ma'am? Matandang babae. Estranghero kung matutulog ka, hindi ka na magigising. Ang katok mahina sa una. Parang biro. Pero pagkatapos lumakas. Matindi. Parang kabog sa pintuan ng impyerno. Matandang babae, nagbago ang mukha. Huwag mong buksan ang pinto. Kahit anong marinig mo, huwag mong buksan. Ang pagtapik ay nauwi sa paghampas. Pagkatapos ay may tunog ng pag-swipe sa kahabaan ng kawayan na pader. Paglangit-ngit. Pagkakamot. Pagkatapos ay katahimikan. Pagkatapos ay pagpindot pa. Pagkatapos isang dagundong. Parang hayop, ngunit may boses ng tao. Boses mula sa labas ng pinto, matinis, baluktot. Ilabas mo sila. Inaaanggili. Ilabas mo mga bisita mo. Mona, Hikbi. Anong nangyayari, Lola? Sino ang sa labas? Matandang babae. Sila ay mga tao na minsang katulad natin. Ngunit kumain sila ng laman ng tao. Itinanggi nila ang huli nilang pagkatao. Noong sandaling iyon, hindi na ako nag-iisip. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero naalala ko, nagdala ako ng maliit na rosaryo na pag-aari ng nanay ko. Napalingon ang matandang babae, nanlaki ang mga mata at puno ng takot nang makita ang rosaryo. Matandang babae, kagyat. Hawakan mo. Huwag mong bibitawan. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan. Ang bahay ay nagsimulang yumanig ng husto. Ang mga dingding ay pumutok. Isang mahaba at itim na kuko ang tumagos sa bitak. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Si Mona ay sumisigaw. Isang boses ang sumigaw mula sa labas. Ilang buwan na kaming hindi kumakain ng karne, ilabas na. Matandang babae sumisigaw. Hindi ko sila ibibigay. Apo ko siya. Hindi sila kakain. Napunit ang mga piraso ng bubong. Lumilipad ang mga itim na anino. Mapupulang mga mata. Bukas ang bibig. Ang mga aswang isa-isang gumagapang sa pawid, kumapit sa mga haligi. Akala ko yun na ang huling sandali. Ngunit nang itinaas ko ang rosaryo, nagliwanag ang ilaw mula sa pendant. At pagkatapos din, ang aswang ay umuungol na parang nagliliyab. Ang matandang babae ay sumisigaw at naglaho sa kadiliman.
After that hellish night in Barrio Pito, Mona and Ad decided to leave late forever. But like a curse, what belongs to that place has not left us alone. Glenn, may napapansin ka bang kakaiba? Kakabukas lang ng restaurant na ito at puno ito ng mga tao. At maraming hindi pamilyar na mukha. Elmo, nakakunot ang noo. Dito ako lumaki. Ngunit hindi ko nakikilala ang kalahati ng mga taong ito. Akala namin mga estranghero sila mula sa labas ng bayan. Hanggang sa nagpasya si Glenn na kalagda rin ako para subukan. Glenn, pabulong. Huwag ka pang kumain, masama ang pakiramdam ko. Pumutol si Glenn ng isang maliit na piraso ng karne, binudburan ito ng lemon, pagkatapos ay humuhugot sa kanyang bulsa ng isang piraso ng dilaw na papel na may sinaunang simbolo, bumubulong ng isang bagay sa kanyang sarili. Ang karne ay umuusok. Elmo, nataranta. Ano-anong nangyayari? Glenn, mabilis magsalita. Sila ay naglilingkod sa laman ng tao. Nakita ko ang tandang ito mula sa isang lumang ritual. Sila ay mga inapo ng aswang. Boses ng tagapagsalaysay, stressed. I don't want to believe it, but when I look back the crowd around me, may mga taong walang anino. May mga tao na ang haba ng ngipin kapag ngumiti. Hihila ni Glenn si Elmo pataas. Tumakbo silang dalawa. Namula ang ibang kumakain, namumula ang mga mata, at tumayo mula sa kanilang mga mesa, walang nagsasalita. May-ari sumisigaw. Nandito na ang karne. Huwag niyong paalisin. Dumating na ang bagong karne. Huwag mong pabayaan. Elmo, hinihinal. Ano sila, Glenn? Sila ba ay tao? Glenn. Hindi na. Mga aswang sila sa anyo ng tao. Lumipat sila mula sa Baryo Pito pagkatapos nawasak ang baryong iyon. At ngayon gusto nilang palawakin ang partido. Narrator, malamig na boses. Buong hapon kaming tumakbo. Sa tuwing akala namin ay nasa labas kami, may makikita kaming kakaibang mukha na nakatingin sa susunod na sulok. Walang tutulong. Ang buong bayan ay napalitan na. Lumipas ang mga taon mula noong nakamamatay na gabi sa Baryo Pito. Umalis kami sa Leyte, nanirahan sa Kawalan,
at pinalaki ang aming unang anak sa isang maling pakiramdam. Ngunit ang kadiliman na iyon ay hindi nawala. Naghihintay lamang na bumalik. Mona, panic. Honey, anong nangyayari? Anong meron? Noong gabing iyon, hindi nakatulog ang anak ko. Walang tigil siyang umiyak, sumisigaw na para bang may binabali ang kanyang buto mula sa loob. Walang lagnat, walang sakit. Basta ang kanyang mga mata, walang laman na parang nakakita ng ibang mundo. Ang batang ito ay sinapian. Hindi ng isang ordinaryong espiritu. Ito ay tanda ng isang aswang. May sumunod sa iyong dugo. Ang aking anak ay may sumpa sa dugo. At alam ko ito ay hindi nagkataon. Ito ay resulta ng gabi niya. Ng dugo ni Mona, isang bahagi ng Baryo 7. Na patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng aking anak. Joshua, pabulong kay Mona. Sa tingin mo ang dugo mo ang humihila sa bata pabalik doon? Mona, naluluha. Hindi ko alam. Pero kung ito talaga ang kapalit, hindi nila ito pakakawalan. Kinabukasan ng gabi. Muling dumating ang katok, katulad noong unang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa bintana ng bata. Sa labas, isang babaeng may mahabang buhok, matatalas na itim na kuko, kulay abong balat, bumubulong sa nakakatakot na boses. Babaeng aswang. Inaaang ang bata aming apo. Isa sa miyeni. Mas malakas sila. Mas sopistikado. At sa pagkakataong ito, hindi lang dugo ang gusto nila. Gusto nila isang kahalili. Albularyo. Kung hindi ka aalis ngayon, siya ay magiging bahagi nila. Ang dugo ng kanyang ina ang tumawag sa pak. Mona, masakit, nanginginig. Saan tayo pupunta? Albularyo. Isa lang ang alam kong lugar, kung saan ang liwanag ay hindi nakatago, kung saan walang kadiliman ang maaaring tumagos. Ngunit kailangan mong umalis bago magbukang liwayway. Tumakas kami. Pero alam kong hindi sagot ang pagtakas. Namarkahan na ang dugo. Isinilang na ang tagapagmana. At ang aswang hindi titigil. Tumakbo kami sa huling lugar kung saan may liwanag, isang sinaunang monasteryo, kung saan ang sumpa ay hindi makakapasok. Ngunit ang sumunod sa amin ay hindi na mga mandaragit. Sila ay bahagi ng kadiliman, ipinanganak upang sirain. Ang madre ay nagsasagawa ng ritual ng paglilinis, inilalagay ang rosaryo ni Joshua sa altar. Ang liwanag mula sa likod ng krus ay kumikinang. Ngunit sa sandaling iyon ang mga salamin na bintana ng kapilya ay pumutok. Mother. Naamoy nila ang dugo. Ang dugo sa bata ay isang imbitasyon. Ngunit may pagkakataon pa rin. Isang eksena ni Joshua na nakatayo sa harap ng isang estatwa ng Birheng Maria,
Hawak-hawak ang rosaryo na nagligtas sa kanilang buhay ilang taon na ang nakakaraan, ngayon ay may bahid ng dugo. Mother, kailangan nating magsagawa ng ritual ng exorcism gamit ang dugo ng aking ama, ang nag-iisang tumayo laban sa kanila. Ngunit ang presyo ay magiging malaki. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang hangin ay humihina na. Pagkatapos isang dagundong ang umalingaw-ngaw sa kabubatan. Daan-daang nilalang ang dumulas mula sa dilim, mapulang mata, kulay ube na balat, mga brasong umabot sa lupa. Mga aswang, lahat ng uri, matanda at bata. Nangunguna sa daan ang isang nilalang na halos 2 metro ang taas, isang bibig na puno ng pangil. Pinuno ng aswang, sumigaw. Ibalik ang bata. Dugong Baryo 7. Dugong Inaaang. Ang tanawin ng kumbento ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga madre ay may hawak na mga krus, nagwiwisik ng asin. Dinala ni Joshua si Mona at ang kanyang anak sa pangunahing silid, kung saan nagsisimula ang ritual. Lumuhod si Joshua sa harap ng altar, pinutol ang kanyang kamay, nagbuhos ng dugo sa bilog ng asin, at nagdasal. Inilagay ang sanggol sa gitna ng bilog. Pinalibutan ito ng dilim sa labas, ngunit ang liwanag mula sa bilog ay nagsimulang mag-alab. Ang isang aswang ay sumisira sa mga depensa, na umaakyat sa pangunahing silid. Ang matandang pari ay napunit. Si Joshua ay sumisigaw, itinaas ang nagniningas na rosaryo sa hangin. Joshua sumisigaw. Dit. Liwayway. Abo sa lahat ng dako. Ang mga guho ng monasteryo. Nagising si Mona, nakahiga sa tabi ng kanyang anak, buhay pa. Si Joshua ay wala doon. Pinili niyang manatili upang maging huling hadlang sa pagitan ng ating mundo at ng kadiliman. Akala namin tapos na. Pero ang anak ko na naginip pa rin minsan ng pulang mata. Bumubulong pa rin sa gabi, inaang dugong inaang. Huwag na huwag kang babalik sa lugar na iyong tinakasan. Dahil minsan doon, malinaw na naaalala ko pa rin ang dugo na minsan mong ibinuhos.